Okay, go. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marites Veloso Laurente. Nakakatandang kapatid po ako ni Mary Jane Veloso. Ano po nararamdaman nyo ngayon? Nalulungkot po ako kasi mapakahabang panahon na nakulong ni Mary Jane sa Indonesia, 15 years na mahigit. Tapos nung umuwi siya dito, kinulong pa rin siya. Halos isang taon na siya nung December na naman na nakakulong dito. Tapos naawa po ako sa kalagayan niya doon kasi sobrang hirap na hirap siya doon. Hindi katulad po nung nasa Indonesia talaga siya. Dito po naranasan niya talaga yung buhay ng paano makulong talaga. Dito pa lang niya naranasan kung saan yung sariling bansa pa natin, doon pa siya talagang nahirapan po ba. Ano pagkakaiba po doon sa Indonesia? Malaki po, malaki. Halimbawa, ano po? Tulad po ng mga ginagawa niya ditong activities sa loob ng kulungan, yung paglilinis, yung pagdadamo, yung yung batik na sinasabi niya. doon po kasi sa Indonesia yon. Okay. Puro ang ginagawa lang niya po doon ay gumagawa siya ng batik, nagba-volleyball sila, nagsisimba, ganun lang po. Dito, So, yung comparison, malaki, pagkakaiba. malaki po, opo. So, bakit mo alam yon? Kinukwento niya po sa akin. Okay. Kinukwento niya So, po sa amin. ibig sabihin, yung comparison ng kulungan, kinulong ba sa Indonesia doon na talagang kulong na kulungan Opo, o opo. bahay lang? Paano Hindi ba? po, kulungan talaga Sa po Indonesia, yun. Opo, pero maluwag. maluwag po. So, yun ang pagkakaiba, maluwag ang kulong, Opo. ang treatment ng Indonesian sa jail doon. Opo. So, dito naman, ano ang pagkakaiba, ano naman ang naging Dito po, karanasan ni Jane? dito po naranasan niyang magpuskus ng mga inodoro na hindi niya po naranasan doon. Tapos nagdadamo sila sa sikat ng araw, yung mainit, ganyan. Tapos yung higaan po na sa semento lang sila nakahiga. Opo, sa siksikan, 200 po sila na para silang sardinas. Hindi niya po naranasan yun doon kasi may kwarto siya doon eh. Dito po ganun, tapos yung ang higaan lang niya parang karton or parang banig. May dinala po kami sa kanya na higaan niya ganun. Tapos ang sinasabi niya pa po sa amin is nagkaroon siya ng mga kati-kati sa katawan kasi nga po puro surot. Napakarami raw pong surot. Ang pinag-uusapan natin, mama, yung Correctional Institute for Women. Yes, opo. May Mandaluyong. CIW. Opo. Ganun ang kondisyon ng mga taong na Opo. Nung unang ang kwento po niya sa akin nung unang mga ilang buwan niya po doon. Pero nung nalipat na po siya doon sa dati po doon dito sa ano eh. Sa tawag doon na? Nung kinwarantin siya dito. Tapos nung kinulong po siya, sinama siya sa 200 people. Yun na nga po yun. nagsimula doon. Opo, nagsimula na doon. Gumaan lang po yung buhay niya ng konti doon nung siya ay parang naging ano na, parang meron na siyang kumbaga sa mga ano may binigyan na siya ng katungkulan. Isa na siya sa mga nagbibilang ng mga inmates, mga ganun. So, tumaas na yung posisyon niya. Opo, parang ganun. Dahil matagal na siya. Ngayon po, ano po ang panawagan nyo sa ating KBBM o sa gobyerno? Pakisabi nga po. Ayun, ang panawagan ko lang po talaga, isa lang talaga. Yung pong mga naranasan ng kapatid ko dito, okay na po yun eh. Kumbaga parang natanggap naman namin, tinanggap ni Mary Jane. Ang panawagan na lang po namin talaga, isa na palayain na po niya, si Mary Jane. Kasi para sa akin, parang sobra-sobra na po yung yung 16 na taon halos. Sobra na, 16 na taon na yung 15 sa Indonesia, tapos dito isang taon na mahigit. So parang sobra-sobra na po yun na kaparusahan para sa kapatid ko na wala naman po kasalanan, di ba? Sabihin mo na pangalan ni President Marcos kung anong gusto mong sabihin kay President. Ayan, Bongbong. Mr. President Bongbong Marcos, sana po, ako po ay nananawagan sa inyo, nakikiusap po, nagmamakaawa po, buong pamilya po namin. Nagmamakaawa po kami sa inyo, sana po palayain nyo na si Mary Jane. Napakabait na tao po nung kapatid ko, napakabait na kapatid, na anak, mabait na magulang, lahat-lahat. Wala po siyang ginawang kasalanan. Ang naging kasalanan lang niya is nagtiwala po siya sa isang tao na hindi niya alam na lolokohin siya. So, yung 16 years na pagkakakulong niya po dito is talagang